Pag-usapan po natin ito pong si Police Colonel Rohina Garma, kung saan nga po ay sa pagpapatuloy po ng investigasyon dyan sa Quad Committee, kung saan nga po ay dyan po ay inamin niya mga kababayan na siya po ay tumanggap ng reward 4 na beses. Ayan, 4 na beses po siyang tumanggap ng reward. Kaya hindi po ito mapapasinungalingan ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kababayan. Alam naman po natin kung gaano po ito kalapit kay Rodrigo Roa Duterte, ito pong si Rohina Garma. Ayan, tinanong pa nga po siya kung mayroon daw nag-udyok sa kanya, kung may namilit ba sa kanya para sabihin niya ang totoo, o baka may nananakot po sa kanya. At ito po ay kanyang sinabing pusang loob niya po ito na pag-amin para lamang ilabas po ang katotohanan. O ako po ay naniniwala po ako dito kay Rohina Garma. Di tulad po itong mga pinagkakalat po ng mga illicit vloggers, mga kababayan, na ang statement ni Rohina Garma ay gawa-gawa lang. At baka daw ito ay scripted lang na gawa-gawa ng Quadcom na nag-iimbestiga po dyan. Ayan. Ayon mismo kay Rohina Garma, mga kababayan, ay inamin niya na 4 na beses po siya talagang tumanggap na reward. Ayan ang katunayan na mayroon talagang reward system na pinatupad si Rodrigo Roa Duterte sa kanyang administrasyon. Ito po, panoorin po natin, mga kababayan, ang pagpapatuloy ng investigasyon dyan po sa Kongreso sa pangunguna nga po nitong Quad Committee, mga kababayan. Garma, ano bang nag-udyok sa'yo na ikaw ay magbigay ulit ng supplemental affidavit? Meron bang nag-pressure sa'yo? Wala pong nag-pressure, Mr. Chair. Wala bang pumilit sa'yo? Wala po, Mr. Walang Chair. tumakot sa'yo? Wala po. Ito ay buong puso mong ginawa dahil sa iyong kagustuhan na maglabas ng katotohanan. Tama po ba? Yes, Your Honor. Okay. Now, sa inyong experience bilang Chief of Police ng SASA, no? Yes, yes. Under your watch, would you still remember kung ilan yung namatay? Under your watch? Hindi ko na po maalala, pero definitely more than 4 siguro po. And all these deaths ay may investigasyon o may report kayo? Yes, Mr. Kasi Chair. automatic naman yan, basta Yes. may death o merong insidente, may report naman kagad Yes, sir. yan. Napaprocess din po ng SOCO. What about, do you have any information as to the scalawags in your jurisdiction? Meron ka bang kilala na considered to be a rogue PNP member or a scalawag? Mr. Chair, during my time as station commander, yung pong mga pulis na inaayawan po ng station commander, sa akin po ina-assign. Napapatino naman po. Bakit kaya sila inaayawan sa ibang station commander? Matitigas po yung ulo kasi, Mr. Chair. So, So, in other words, yung matitigas na ulo ng mga PNP members, ito po yung mga lalaki. yes, Your Honor. Ang nagpapalambot sa kanila ay babae. Ang ibig Sandali lang. Parang parang iba ata tinutukoy ni Barbers, mga kababayan. Parang iba ata. Parang iba ang dating O, yung matigas na ulo ng mga lalaki, babae ang nagpapalambot. Abay, sangayon ako dyan. Totoo naman yan sangayon ako dyan, mga kababayan. Yung matitigas na ulo ng lalaki, mga babae talagang ang nagpapalambot dyan. Tuloy nga natin. sabihin, nagpapalambot ng ulo. Kasi matitigas ang ulo kanyo eh. Okay. Natatawa tuloy si Rohina. Natatawa tuloy si Rohina, oh. Iba kasi yung pumasok sa... Iba yung naisip na Rohina Garma, mga kababayan. Ayan, dapat liwanagin mo. Liwanagin mo si Barbers talaga. Kung minsan may
May halong biro din itong tanong ni Garma, mga i-barbers, mga kababayan. Tuloy. Hindi po ba? Basta, Mr. Chair, yun po yung naging, parang naging kasanayan po sa unit na pag walang may gusto from schooling, bumabalik po sa Davao City at walang may gustong kumuha, sa akin po nilalagay po lahat ng mga pulis na may problema po. At tumitino naman. Napapaayos naman Pag po, sinabi Mr. niyo Chair. may problema, ano ho kaya ang problema nila? Sila ba ay extortionist? Sila ba ay nagre-recycle ng droga? Yung ba ang ibig mo sabihin, Colonel? Hindi naman po. Yun po yung nag-absent lang po. Minsan hindi po maayos magtrabaho. Ganun po. Okay. Nabanggit niyo sa inyong unang sinumpaang salaysay na merong reward money. Yes, Di po ba? Mr. Chair. Kayo ba'y nakatanggap ng reward money? Yes, Mr. Chair. Pwede bang malaman magkano yung natanggap? At kung bakit ka nabigyan ng reward money? 20,000 lang po yung Para sa anong reward yun? Anong accomplishment yun? pag po namatay po yung involved side. Oh, yan. Ibig sabihin, kapag ka namatay talaga yung yung mga pinaghinalaan nilang mga drug poser, talagang mayroon silang reward. Talagang nakakatanggap sila ng reward. O kaya, itong mga kapulisan po natin, talagang pagka naka-encounter sila ng kanilang pinaghilalaan ng mga drug poser, talagang papatayin talaga nila. Talagang hindi ka bubuhayin dahil ang hangad nila ay makatanggap ng reward. Ito ang masaklap na pangyayari, mga kababayan. Tuloy natin. Legal activity po. Ito ang sinasabi mo, ang pusher. Pusher or other criminals po na habitual or recidivist, meron din po binibigay po kung Basta patay. yes, Mr. Chair. So kung hindi patay, tinamaan lang, walang premyo yun. Walang cash reward yun. Wala po, Mr. Chair. So yun ang sinasabi nyo na reimbursement lang ng operational expense. Yes, Mr. Chair. Now, who determines, as to your, sa iyong experience, who determines kung sino ang dapat mamatay? Wala pa, Mr. Chair, kung minsan hindi naman napaplano kasi result siya ng police operation and nababalita naman po sa news. So, automatic, tatanungin lang naman, sa area mo ba yan, ma'am? O, sir, sa area mo ba to? Tatanungin yung background nung namatay. Yun lang po ang determination. But as far as So, ibig sabihin, kahit to, walang kinalaman ang pulis, basta may namatay sa area nyo, may reward yun. hindi naman po, i-validate, i-confirm naman po So ng territorial police. you have to tell the person that is validating the incident that kayo ang gumawa nun. Under, ganun po, So it is an kailangan encounter aminin sa nyo na police. kayo ang nag-operate at kayo ang nakapatay doon, kaya para kayo ay may reward. Para makakuha ng Ganun po yung sistema, Mr. Chair. Sa buong career mo sa PNP, Colonel Garma, how many times have you received a reward money? Parang 3 o 4 na beses lang po yun, Mr. Chair. So, So yan po, mga kababayan. Inamin talaga mismo ni Police Colonel Rohina Garma na talagang may reward system na nagaganap. Kaya nga siya umamin eh. 3 hanggang 4 na bisis daw po siya nakatanggap ng reward. Kaya nagdi-deny pa dito si si Senator Bato at saka si Bongo na hindi daw totoo itong reward system. Tuloy natin. so pagka nakakatanggap ka ba, ito'y binabahagi mo rin sa iyong mga kasamahan? O para sa iyo lang yun? Binibigay ko diretso dun sa mga nag-operate po, Mr. Doon Chair. sa mga nag-operate, yung Yes, baga, Mr. Chair. yung trigger man. Team kasi when they move, like, ngayon araw na to, ito yung team ng operatives, ganun po. And then, ganun po ang ginagawa ko po. So ang reward is shared by, mabuti kung lahat ng hepe kagaya mo.
Mabait sila, masala yun. Di ba? Sinishare ka nyo. Sabi mo, sinishare mo, binibigay mo sa operatiba. Yes, Mr. Di ba? Chair. At don't you think that particular gesture encourages them more to kill? Parang Yes, possible po, Mr. Chair, but minsan po nakikita ko rin na during legitimate operation yung takot nila kasi there are really times talaga na actual encounter shootout talaga, sir. Okay. So talagang hindi naman natin sinasabi na walang encounter, na walang nanglaban. Kasi gaya nga ng lagi natin sinasabi. Hindi yan, mga kababayan. Totoo naman yan eh. Meron din talagang mga encounter na nangyayari dyan. O kaya lang, karamihan talaga ay ang kanilang nagbibiktima ay ito pong mga drug user na mga ano lang, kumbaga sa ano, mga barya-barya lang ang kinikita nitong mga drug user na ito. Sila yung mga napapatay. Kasi paano ba sila hindi mapapatay? Wala naman mga armas ang mga yan. Maaring mayroong mga enkwentro pagka may itong nakakanilang operation ay talagang medyo sindikato at mga drug lord na medyo may mga ano ito, may mga bodyguard. O maaaring ganon, may mga enkwentro rin pangyayari na ganon, mga kababayan. Pero karamihan talaga, ang kanilang operation, ang puro namamatay, itong mga drug pusher na mga nasa kalye lang. O yung mga drug lord na talagang mga ano, sila yung hindi napapatay. O kasi paano nila mapapatayan? May mga bodyguard yan, natatakot din itong mga kapulisan na to. O tuloy natin. Basta drug lord, hindi naman magpapahuli ng buhay yan. Lalaban yan. Tama. What is appalling is the fact that people who die are the street peddlers of drugs. Ito yung mga small-time pusher. Tama. Ito yung mga small-time users. Kaya nakakalungkot eh. Diba? Buhay yung mga drug lord na nagbebenta at nagdadala ng droga, patay yung mga nagbebenta ng droga para sa kanila. Sila talagang biktima. And to me, just like what I shared in my opinion with Colonel Leonardo, my opinion also is that because you were complicit in granting rewards, it now inspired the operatives and other rogue police officers to do more so that they can earn more. Yun ang nakakalungkot na ano dito sa usapin, dito sa war on drugs na ito. Sige naman, sige mga kapulisan. Hindi po natin Kahit nga mga inosente, mga kababayan, kaya nga daming mga inosente rito eh, na nadamay. Basta pinagsuspitsyan ka, talagang papatayin ka. Para nga, ang hangad kasi nitong mga kapulisan natin ay makatanggap ng reward. Ayan ang masaklap dyan. Kaya ito talagang mga small drug pusher, sila yung talagang biktima. Kasi sila yung mga walang bodyguard eh. Sila yung mga walang kapit sa gobyerno. Pero itong mga big timer, hindi nila kayang galawin ito. Kasi nakadikit sa gobyerno. Tuloy. sinasabing hindi maganda ito. Maraming achievements ang war on drugs ito. Ang hindi maganda ay marami ring namamatay. Because we don't want the country to be perceived as the extrajudicial capital of Asia. Extrajudicial killing capital of Asia. EJK. Nakakalungkot kung ganun ang ating sitwasyon. Kaya, Colonel Garma, I'm sure hindi ka magsasawang magbigay ulit ng affidavit dahil wala namang limit yung bibigay ng katotohanan sa investigasyon ito. So, that's it for me. Ito, mga kababayan. Tapos ito si Senator Bongo, mga kababayan, ipinagtatanggol niya to si Duterte, mga kababayan, dahil wala naman daw inutos si Duterte na patayin itong mga drug pusher. Ang sabi daw ni Duterte ay hulihin sila.
huwag patayin. Ito kaya itong sinabi ni Senator Bongo, mga kababayan? O baka naman pinagluluko lang tayo nito si Senator Bongo? Ito po. Panoorin po natin mga kababayan yung naging payag ni Senator Bongo dyan na wala daw inutos. Wala daw inutos itong si President Rodrigo Roa Duterte na patayin ang mga poser. O ito, panoorin po natin. Ano siyang sinabi na, may sinabi ba siya na patayin mo ito? Shoot them dead. Wala pong ganun. Abogado po si dating Pangulong Duterte. Dati po siyang prosecutor. Hindi siya nagbibigay po ng instruction na illegal. Kaya may order rin sa Diyagos na shoot to kill. Walang pakialam dyan sa human rights. I don't give it. Kita mo? O kita mo na yan, Senator Bongo? Huling-huli ka ngayon sa kasinungalingan mo. O ano order ni Duterte? Shoot to kill. At wala rin siyang pakialam sa human rights. Ibang klase ito si Bongo. Tuloy natin. Shit kung ano gusto nilang sabihin. So wala siyang inutusan na patayin mo ito. Wala po siyang inutusan ganun. Sa pagkarinig ko, wala po. Alam niya po anong legal. Yan nga po mga kababayan. Nabulgar po ang kasinungalingan ni Senator Bongo. Dahil sa pilit niyang pagtatakip, pagtanggol si Rodrigo Roa Duterte sa kanyang mga kasamaan, ay sinabi niya na hindi naman daw po inutos ni Duterte na pagpapatayin itong mga drug poser. Ayan po, nalantad pang katotohanan. Kaya alam nyo na mga kababayan, itong sa midterm election 2025 ay huwag nyo nang iboto. Dahil puro pagsisinungaling lang po ang gagawin itong si Senator Bongo mga kababayan. Hanggang sa muli, ito po ang Nurse TV51. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo at huwag po i-click ang notification bell para po maging updated po kayo sa ating pong mga reaction video na ating pong i-upload dito po sa Nurse TV51. Mundo'y nagtiwala